Ako nga pala si Yana at ito ang kwento ko. Hindi na mabilang ni Yana kung ilang beses na siyang napabuntong hininga ngayong araw. Nandito sila ni Kikay, ang matalik niyang kaibigan sa paborito nilang cafe. Katatapos lang nilang mag-shopping at maglaro sa arcade. Hindi naman nalata na bored ka na, no? Sabi ni Kikay habang naglalagay ito ng foundation sa mukha nito. Muling napabuntong hininga si Yana. Hi, ano bang gagawin mo this coming vacation? Iniisip ko kasi na pumunta sa ibang bansa. Pero sawa na ako. Sinara na ni Kikay ang foundation niya tumingin kay Yana. Well, uuwi ako sa probinsya namin. Napalumbaba na nakatingin si Yana sa kaibigan niya. Sa farm niyo? Tumango naman si Kikay bilang sagot. Yes, alam mo nang ilang buwan na din akong hindi umuwi doon dahil sa pagiging busy natin sa school. Baka mamaya nakalimutan na ng mga magulang kong mukha ko. Napapailing na lang si Yana at napatingin kay Kikay nang may maisip siya. Wait! Baka pwede akong sumama sa'yo? Napaisip si Kikay. Well, pwede naman. Pero probinsya yun, Yana. Hindi yun katulad ng Paris o Japan. Baka hindi mo makayanan ng buhay dun. Ngumisi si Yana. Minamaliit mo ba ako, Kikay? Umiling si Kikay at bahagyang natawa. Hindi naman. But knowing you, ang arte mo kaya. Napanguso na lang si Yana. Remember the last time na nagpunta ka doon? Halos mabasag ang eardrums ko dahil sa pagsigaw mo ng maputikan ng stiletto mo. Umikot ang mga mata ni Yana. That was 3 years ago, Kikay. Marami nang nangyari at nagbago na ako. Oo, maarte pa din ako. Pero hindi na ganun ka-arte. Napapailing na lang si Kikay. If you say so. Sa susunod na araw na ako babalik ng probinsya kaya maganda ka na. Susunduin na lang kita sa bahay niyo. Tumango naman si Yana at inubos na ang milk tea niya. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, anak? Tanong ni Sheila, ang ina ni Yana. Yes, Mom. Napahawak sa baba si Yana habang nakatingin sa mga damit na dadalhin niya. Well, nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Probinsya yun. Anak, at alam kong hindi ka sanay doon. Kung nagsasawa ka na sa Paris at Singapore, bakit hindi tayo pumunta sa mga lugar kung saan hindi mo pa napupuntahan? Napabuntong hininga si Yana at tinawakan sa magkabilang balikat ang ina niya. Mom, I'll be fine, okay? I'm a big girl now. Kaya ko ng sarili ko. And besides, probinsya naman yun ni Kikay, kaya safe na safe ako doon. Magsasalita pa sana si Sheila nang sumingit ang asawa nito. Oo nga naman, Han. Hayaan na natin si Yana. Mas mabuti nga na sa probinsya magpunta si Yana para makalanghap naman siya ng sariwang hangin. Yana will be fine there. Tatawagan na lang din natin siya araw-araw para hindi ka mag-alala. Tumangutango naman si Yana bilang pagsang-ayon sa sinasabi ng daddy niya. Sa mga magulang niya ay ang daddy niya talaga ang kakampi niya habang ang mommy naman niya ay hanggang ngayon ay binibaby pa din siya. Palagi itong takot na baka kung anong mangyari sa kanya. Fine, pero papayag lang ako kapag kasama mo si Doris. Nanlaki ang mga mata ni Yana. What? Isasama ko pa talaga si Ate Doris? Tumingin si Yana sa ama niya. Dad! Hinawakan ni Dominic, ang ama ni Yana, ang asawa nito sa balikat. Han, malaki na si Yana para ipasama mo pa sa yaya niya. Napanguso naman si Sheila. But she's still my baby. Napabuntong hininga naman si Yana at tinawakan ang dalawang kamay ng ina. I'm still your baby, Mom. Pero ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila na hanggang ngayon ay pinapasama mo pa din ako kay Yaya? Nakakahiya. Mom, at gusto mo bang mapahiya ang baby mo? Nagpapiayos pa si Yana, dahilan para mapabuntong hininga si Sheila. Fine. Naging malaking ngiti ni Yana. Pero gusto kong araw-araw kang tumawag sa akin para malaman ko kung kumusta ka na. Okay? Itinaas naman ni Yana ang kanang kamay niya. Yes, Mom. I promise. Niyakap ni Yana ang mga magulang niya. Thanks, Mom. Thanks, Dad.
You both are the best. Nag-iisa lang kasing anak si Yana kaya ganyan na lang ka-protective ang mommy niya at ganun na lang siya ka-spoiled sa daddy niya. Hindi na siya nabigyan ng kapatid dahil hirap nang magbuntis ang mommy niya dahil 30 na ito nang ipagbuntis siya. 21 na ngayon si Yana at magpo-4th year na sa susunod na pasukan. Bakasyon nila ngayon kaya uuwi sila ni Kikay sa probinsya nito. Minsan na siyang nakapunta doon at hindi na siya umulit. Ngayon ay gusto niya ulit pumunta doon lalo na she's matured enough to handle her kaartehan. Gusto din niya na mag-nature na muna ngayon at ma-relax ang isip niya. Medyo stress kasi sa school at fresh air ang kailangan niya ngayon. Welcome to our farm! Malakas sa sigaw ni Kikay nang makarating na sila sa probinsya. May malaking lupain ng mga magulang ni Kikay sa probinsya nila. Ilang ektarya ang pagmamayari ng pamilya nito. Marami din itong iba't ibang mga tanim sa mga lupain nito. May hasyenda at may mga kabayo din sila. Kung titingnan nga si Kikay ay hindi mapaghahalataan na mayaman. Kikay anak! Napatingin si Kikay sa kanyang ina. Mama! Mabilis na tumakbo si Kikay papunta sa ina niya at niyakap kaagad ito. Mama, sobrang namiss po kita. Niyakap din siyang mahigpit ni Karina, ang ina ni Kikay. Namiss din kita anak. Ang mama mo lang ba namiss mo? Kung ganun ay nakakatampo ka naman. Natawa naman si Kikay. Of course, ikaw din papa. Niyakap naman ni Kikay ang ama niyang si Greg. Lumapit na si Yana sa mga ito at nagmano. Ganito kasi ang nakaugalian sa probinsya at hindi ang beso-beso. Kaawaan ka ng Diyos anak. Kumusta naman ang biyahe niyo? Ngumiti si Yana sa ina ni Kikay. Okay naman po tita. Napatango si Karina. Mabuti naman. Alam mo bang ilang beses nang tumatawag ang mommy mo at tinatanong kung dumating ka na ba? Napapailing na lang si Yana. Ay, si mommy talaga oh. Pagpasensyahan niyo na po siya tita. Hinaplos ni Karina ang mukha ni Yana. Ayos lang iha. Alam ko naman na nag-aalala lang siya. O siya, pumasok na muna kayo at marami akong pinagandang pagkain. Lalo na't alam kong nagugutom na kayo dahil sa haba ng biyahe niyo. Tumango si Kikay. Agree ako dyan ma. Alam mo bang kanina pa kumakalamang sikmura ko? Sinapo ni Karina ang mukha ni Kikay. Kawawa naman ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Nagpaluto ko ng paborito mong ubi halaya. Nagningning ang mga mata ni Kikay. Yay! Thank you, ma! The best ka talaga. Teka, nasan si Kuya Wancho? Nasa rancho kasama si Yael. Nanlaki ang mata ni Kikay. Bumalik na si Yael? Tumango si Karina. Oo, nung nakaraang taon pa. Ang sabi niya dito na daw siya titira at siya nang magmamanage ng lupain ng mga magulang niya. Napatango-tango si Kikay. Timing naman palang pag-uwi namin. Nandito din si Yael. Habang papasok ng bahay si Yana ay napapatingin siya sa paligid. Wala pa ding pinagbagong malaking bahay na ito. Kung ano ito noong huli niyang punta, ay ganun pa din hanggang ngayon. Ang mukha ng bahay ni Kikay ay makalumang bahay. May ikalawang palapag din ito at malawak na sala. Gawa din sa kahoy ang bahay kaya malamig sa pakiramdam. Yana, halika na dito. Nagugutom na ako. Tawag ni Kikay kay Yana na ngayon ay nasa hapagkainan na at hinihintay na lang siya. Lumapit si Yana dito at napatingin sa madaming pagkain na nasa mesa. Wow! Ang dami naman pagkain, tita! May sariwang mga prutas, may hiniwang hinog na mangga, meron ding mga kakanin at mga ulam. Oo naman, talagang nagpaluto ako ng marami dahil dadating kayo. Naupo na si Yana. Pero hindi po kaya ito masira? Mukhang hindi natin ito mauubos. Ngumiti si Karina. Ayos lang yan. Kasi yung mga hindi mauubos ay ipapadala ko sa rancho. May barn dance kasi mamayang gabi. Kumunot ang noon ni Yana. Barn dance? Ano po yun, tita? Si Kikay naman ang sumagot. Parang party din yun, Yana. Dito sa probinsya namin ay bar dance ang tawag dun. Maraming pumupunta dun.
Punta tayo mamaya dun para marami kang makikilala dito. Tumango na lang si Yana at kumain na sila. Nang matapos ay nagpahinga na muna sila. Nasa ikalawang palapag ang kwarto nila ni Kikay. Magkasama sila sa iisang kwarto. Ano bang sinusuot sa barn dance, Kikay? Hindi mo naman sinabi sa akin. Hindi tuloy ako nakadala ng gown. Natawa naman si Kikay. Ano ka ba naman, Yana? Hindi mo kailangan ng gown sa barn dance. Nakikita mo ba ang suot sa Switzerland? Tumango naman si Yana. Gano'n ang sinusuot sa barn dance. Nakaupo si Yana sa kama. Pero wala akong dress na gano'n. Halos short ang mga dala ko dahil alam kong hindi ko naman magagamit ang dress dito. Ngumiti si Kikay at binuksan ang cabinet niya. Don't you worry, akong bahala sa'yo. Magkasing katawan naman tayo kaya pairamin kita. Halika, ayusan kita. Pinaupo na si Yana ni Kikay at hinarap sa salamin. Dahil nandito ka sa lugar namin, akong bahala sa'yo. Unang inayos ni Kikay kay Yana ang buhok nito. She braided her hair into two. Nilagyan din siya nito ng manipis na makeup. Sunod ay pinahiran niya ito ng damit, boots at sombrero. Ayan! Nakahawak sa baba si Kikay habang tinitingnan ang kabuuan ni Yana. Kahit ano talagang isuot mo, bagay sa'yo. Nakatingin si Yana sa kanyang sarili sa salamin. Kailangan ba talaga tong sombrero? Nagkipit balikat si Kikay. Props lang naman yan, pero kung ayaw mo, okay lang naman. Teka, ako naman ang magayos. Maya-maya ay magsisimula na din ang barn dance. Nag-ayos na din si Kikay. Nang matapos ay pumunta na sila sa rancho kung saan nagaganap ang barn dance. Para din pala itong party. Ang pinagkaiba lang ay pang-cowboy ang mga sinusuot na mga nandito. Pang-country road din ang mga tugtog. Imbes na wine at mamahali ng mga alak ang nandito, ay tuba kung tawagin ang mga itong alak. Ito, tikman mo Yana, masarap to. Kumunot ang noon ni Yana nang makitang kulay brown na inumin sa baso. Ano to? Bahagya namang natawa si Kikay. Tuba yan, kung tawagin dito sa amin. Mas lalong kumunot ang noon ni Yana. Tuba? Oh, what's that? Nakita ni Kikay ang pagiging maarte ng kaibigan niya dahilan para matawa na naman siya. Yan ang inumin mo dito sa probinsya. Nanggaling yan sa puno ng niyog. Napangiwi si Yana na tila ba nandidiri sa inumin. Sigurado ka bang safe to? Baka mamaya sumakit ang tiyan ko dito. Ano ka ba? Safe yan. Kita mo naman na yan ang iniinom dito. Napatingin naman si Yana sa paligid. Masaya na umiinom ang mga tao habang nagkukwentuhan. Subukan mo lang, matamis naman yan eh. Mas lalong umuwi si Yana habang nakatingin sa inumin na kulay brown at may bula-bula pa. Kahit na ayaw niya at medyo nandidiri siya sa itsura nito, ay sinubukan na lang niya. Kaya nga siya pumunta dito para subukan ang sa probinsya na ito. Tapos ngayon ay aarte siya. Tinakpan na lang niya ang ilong niya at ininom ito. Natigilan siya nang malasahan niya ang matamis na inumin. Anong sabi ko sa'yo? Di ba masarap? Tumangulang si Yana at nagpatuloy uminom. Pero dahan-dahan lang kahit matamis yan ay nakakalasing din yan. Ngumiti lang si Yana tumingin sa paligid. Natutuwa siya sa mga tao na tumatalon habang nagsasayaw. Pakiramdam nga niya ay mas masaya pa itong barn dance kaysa sa party na napupuntahan niya sa bar. Oh my gosh! Napatingin si Yana kay Kikay na nakatakip sa bibig. Bakit? May itinuro si Kikay. Nandito si na Kuya Wancho at kasama niya si Yael. Kumunot ang noon ni Yana. Kilala niya ang Kuya Wancho nito dahil minsan na din itong dumalaw sa Maynila. Pero hindi niya kilala ang sinasabi nitong Yael. Tumingin siya sa itinuro ni Kikay. Nakita kaagad niya si Wancho na nakangiting kumakaway sa mga tao. Bigla siyang natigilan nang makita ang katabi nitong lalaki. Sobrang gwapo nito. May kulay abo na buhok, matangos na ilong, mapupulang labi. Napalunok ng mariin si Yana nang makita niya ang matikas na katawan ng lalaki. Lalo na ang dibdib nitong medyo nakikita
dahil 3 butones ng suot nitong polo ang hindi nakabutones. Tuluyan ang napanganga si Yana nang makita niyang ngumiti ang lalaki. Shit, it was a killer smile. Marami kaagad ng mga babae ang nagtilian nang ngumiti ang lalaki. Hinawakan niya ng damit ni Kikay. Kikay, sino yung kasama ng kuya mo? Si Yael ba? Tumangulang si Yana habang nakatingin pa din sa lalaki. Pinsan namin si Yael sa side ni Daddy. Kasama namin si Yael na lumaki dito sa probinsya pero noong mga nakaraang taon ay nasa ibang bansa siya para mag-aral. Napahawak sa baba si Kikay. Ang sabi ni Mama ay pagkatapos na-graduate ni Yael, dito na daw siya at siya nang mamamahala sa lupain ng mga magulang niya. Teka, bakit mo pala natanong? Nagtaka si Kikay nang hindi sumagot si Yana at nakititig lang ito sa pinsan niya. Ngumisi siya. Huwag mong sabihing na love at first sight ka sa pinsan ko? Biglang napatingin si Yana kay Kikay dahil sa sinabi nito. Aha? Anong love at first sight pinagsasabi mo? There's no such thing, Kikay. Natawa naman si Kikay. Hindi naman halata sa mukha mo, Yana. Nakanganga ka nga habang nakatingin sa pinsan ko. Kulang na nga lang ay tumulong laway mo. Nanlaki ang mga mata ni Yana at napahawak sa bibig. Hindi kaya. Muling natawa si Kikay. Deny all you want, my friend. Oh well, hindi din naman kita masisisi. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa pinsan ko? Maliban sa gwapo na, may magandang katawan at mabait pa. Alam mo bang lahat ng babae dito sa amin, dalaga man o may asawa ay nagkakagusto dyan kay Yael? Kaya ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yong marami kang makakaagaw. Napanguso na lang si Yana. Hindi naman ako makikisiksik sa kanila eh. Mas sanay ako na akong nilalapitan at hindi ako yung lumalapit. Sabi ni Yana at uminom ng tuba habang nakatitig pa din kay Yael na masayang nakikipag-usap sa mga kababaihan. Halika, ipapakilala kita sa kanya. Hinila na ni Kikay si Yana papunta kina Yael. Excuse me girls, pwede ko bang masolo na munang pinsan ko? Napasimangot naman ng mga babae. Ngumiti si Yael sa mga ito. Mamaya na lang tayo mag-usap. Kahit na nanghihinayang ay umalis na ang mga babae. Good to see you, cuz. Niyakap ni Yael si Kikay. Kamusta ka na? Long time no see. Tinapik ni Kikay ang likod ni Yael kaya kumalas ito. Ito, maganda pa din ang pinakamaganda mong pinsan. Natawa na lang si Yael. Anyway, gusto ko lang ipakilala sa yung aking classmate sa Manila / best friend ko, si Yana. Ngumiti naman si Yael kay Yana at inilahad ang kamay nito. I'm so glad to finally meet you, Yana. Palagi kang kinukwento sa akin ni Kikay. Thank you for taking care of my cousin. Hindi nakagalaw si Yana dahil mas lalo palang gwapong lalaki sa malapitan lalo na kapag ngumingiti ito. Para siyang nasisilaw sa mapuputi nitong ngipin. Nabalik lang sa ulirat si Yana nang lihim siyang sikuhin ni Kikay. Yana, my friend, huwag kang magpalata na patay ka sa pinsan ko. Nagtatakang nakatingin si Yana kay Kikay. Tanggapin mo na kamay ni Yael at baka nangangawit na yan. Muling napatingin si Yana sa kamay ni Yael. Kaagad siyang nakipagkamay dito. Sorry. Ako nga pala si Yana. Nice to meet you. Kukunin na sana ni Yana ang kamay niya nang maramdaman niya ang pagpisil ni Yael sa kamay niya. Nanlaki ang mga mata niya at ang lakas na din ang pagkabog ng puso niya. Binitawan na din ni Yael ang kamay niya. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan na ang kamay niya. Sana naman ay hindi yun naramdaman ng lalaki, kung oo ay nakakahiya. Well, sana mag-enjoy kayo sa barn dance. Lumapit naman si Wancho sa kanila. Mabuti naman at nakasama ka dito sa probinsya namin, Yana. Nagkakilala na ba kayo nitong pinsan ko? Inakbayan ni Wancho si Yael. Tumango si Yana. Oo, Kuya Wancho. Napakilala na siya sa akin ni Kikay. Napatango naman si Wancho. I see. Napatingin si Wancho sa basong hawak ni Yana.
So, umiinom ka pala ng tuba? Kamusta naman? Ngumiti si Yana at tumitig sa baso. I don't like the look pero masarap siya. Ganyan talaga yan. Anyway, kukunin ko muna tong si Yael. Enjoy kayo, okay? Hinila na kaagad ni Wancho si Yael kaya naiwan si Yana at Kikay. Mukhang tinamaan ka ng lintik sa pinsan ko ha? Ngumuso si Yana. Hindi kaya? Oo nga, hindi halata. Sinamaan ang tingin ni Yana si Kikay pero natawa lang ito. Don't worry, hindi naman ako tutol kung magkakagusto ka sa pinsan ko dahil kapag kayong dalawang nagkatuluyan, magiging totoong family na din tayo. Lumapit si Kikay at bumulong kay Yana. Baka may pag-asa ka din sa kanya dahil wala pa yung girlfriend. Biglang napatingin si Yana kay Kikay. Talaga? Natawa na lang si Kikay. Wala palang gusto ah. Umikot na lang ang mga mata ni Yana at hindi na pinansin ang kaibigan niyang nanunukso. Nagpatuloy ang sawayan hanggang sa halos lahat ng tao na dumalo ay nagsasayawan na sa gitna. Gumawa din pala ang mga ito ng bonfire. Hinila ng isang babae si Kikay kaya hinila din siya nito para sumayaw sa gitna. Wala na siyang nagawa. Kahit hindi siya marunong ay sumabay na lang siya sa sayaw ng mga ito. Halos nagtatalon lang naman ito habang umiikot sa bonfire. Napakunot ng noo si Yana nang makita niya na habang nagsasayaw ay nakakakita ng partner ang mga nagsasayaw kahit si Kikay ay may kasayaw ng lalaki. Gusto na lang sana niyang umalis dahil mukhang siya na lang ang walang partner, lalo na't wala naman siyang kakilala dito. Aalis na sana si Yana pero nagulat siya nang may humawak ng kamay niya. Nagulat siya nang makita si Yael. Saan ka pupunta? Hindi na nakaalma si Yana nang hilahin siya ni Yael pabalik sa sayawan. Nakahawak na ito sa bewang at kamay niya habang siya naman ay sa balikat nito. Nagsimula na din silang sumayaw. Napapasabay na lang si Yana sa galaw ng lalaki. Hindi niya namamalayan na nakangiti na pala siya habang nakatingin kay Yael. Tumatawa din sila dahil medyo bumibilis na ang tugtog kaya napapabilis na din ang pag-ikot at pagtalon nila habang sumasayaw. Hindi niya namamalayan na nag-e-enjoy na pala sila. Natapos ang sayawan at doon lang napansin ni Yana na nagkadikit na pala ang katawan nila at sobrang lapit na mukha nila. Naamoy niya ang mabango nitong hininga kasama na din ang amoy ng tuba. Bahagyang lumayo si Yael kay Yana at tumabi na din sila. First time mo ba sa barn dance? Tumango si Yana bilang sagot. Parang hindi ah. Ang galing mong sumayaw. Nakakasabay ka. Nahihiyaman ay ngumiti si Yana sa lalaki. Magaling kasi ang kasayaw ko. Bahagyang natawa si Yael. I'm flattered. But thank you for the compliment. Lumapit si Kikay sa kanila. Yana, nag-enjoy ka ba? Tumango si Yana. Tumingin si Kikay kay Yael. Thank you, sinayaw mo si Yana. Ngumiti lang si Yael. Wala yun. Sige, maiwan ko na muna kayo. Umalis na din si Yael. Doon lang nagsalita si Kikay nang malayo na sa kanilang lalaki. So, anong pakiramdam na nasayaw mong crush mo? Hindi nagdalawang sagot si Yana. Masaya? May panunoksong tumingin si Kikay kay Yana. So, inaamin mo ng crush mo siya? Tumingin si Yana kay Kikay. Mukhang hindi ko lang siya crush, Kikay. I think I am in love with him. Napapailing na lang si Kikay sa kaibigan niya. Alam ni Yana na sobra pa sa crush ang nararamdaman niya kay Yael. Sa lalaki niya lang kasi naramdaman ng ganito. Marami naman siyang nakilala na gwapo, pero kay Yael lang siya na-attract ng ganito. Gising na ba si Yana? Tanong ni Karina kay Kikay, nakakadating lang sa pagkainan. Naghahanda ang ina niya ng agahan nila. Naku, tulog pa ma. Napadami ng inom ng tuba kagabi. Tumaas ang isang kilay ni Karina. At hinayaan mo naman? Napanguso si Kikay at naupo. Hindi kaya. Sinabihan ko na siya pero hindi naman siya nakinig. Matamis kasi ang tuba kagabi kaya nagustuhan niya.
Kaya ayun, hanggang ngayon ay tulog pa. Hindi ko na lang din ginising. Tumango na lang si Karina at nagpatuloy sa paghahanda. Magandang araw sa lahat. Sigaw ni Yael nang makapasok sa bahay nila. Magandang araw sa pinakamaganda kong tita. Lumapit si Yael kay Karina at umalik sa pisngi nito. Magandang umaga din, Yael. Mukhang magandang gising natin ngayon, ha? Nag-enjoy ba kayo kagabi? Sumingit si Kikay na ngayon ay kumakain na ng saging. Paanong hindi mag-i-enjoy? Nakasayaw niya lang naman kagabi si Yana. May panunokso na tumingin si Karina kay Yael. May gusto ka kay Yana, anak? Natawa na lang si Yael. Ay nako tita, huwag kayong maniniwala dito kay Kikay. Alam mo ba ang kagabi pa niya kami tinutokso? Baka mamaya mahayaan na sa akin si Yana. Tumingin naman si Karina kay Kikay. Tigilan mo ng pagtukso sa kanila, Kikay. Tama si Yael. Baka mamaya mahiya si Yana kay Yael. Napanguso na lang si Kikay. Bigla silang natigilang lahat nang sumigaw ng pagkalakas si Yana. Si Yana? Sabay-sabay nilang sabi at mabilis na pumunta sa kwarto kung saan nanggagaling ang sigaw. Yana! Nakita nila si Yana na nagtatalon sa takot habang nagsisigaw. There's a frog! There's a frog in the bed! Sigaw ni Yana habang nakaturo sa higaan. Take it out! Take it out! I don't like frogs! They're gross! Nakita nila ang isang palaka na nasa higaan. Kinuha yun ni Yael at tinapon sa bintana. Lumapit siya kay Yana at inawakan ng magkabilang nitong balikat. Wala nang palaka, Yana. So, calm down. Dinilat ni Yana mga mata at nakitang mukha ni Yael na nag-aalala. Paano nakapasok ang isang palaka dito? Tanong ni Karina. Pasensya ka na sa nangyari, iha. Ayos lang po, tita. Nauutal na sabi ni Yana. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat kung sa pagdilat ng mga mata niya ay isang palaka kaagad ang bumungad sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Karina. Ang buti pa magbihis ka na at kakain na tayo. Tumango lang si Yana kaya lumabas na si Karina at Kikay. Nag-aalala naman na nakatingin si Yael sa kanya. Sigurado kang okay ka lang? Tumango naman si Yana. Oo, pasensya ka na kung nag-overreact ako. Ngumiti si Yael. Ayos lang. Lalo na at hindi ka naman sanay sa probinsya. Sige, lalabas na ako. Tumango si Yana kaya lumabas na si Yael. Napatakip na lang siya sa muka. Ngayon niya lang na-realize na sobrang nakakahiya pala ang ginawa niya kanina. Nag-hysterical siya dahil lang sa isang palaka. Ano na lang ang naging tingin ni Yael sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Wala pa man pero mukhang bawas points na siya sa lalaki dahil sa pagiging maarte niya. Napanguso si Yana. Ay, kasalanan kasi ito ng palakang yun eh. Kapag talaga nakita ko yun, babatukan ko yun. Napailing na lang si Yana at naligo na lang. Nang makarating siya sa hapagkainan ay nakita niya ang mga magulang ni Kikay. Si Kikay, ang kuya Wancho nito at si Yael. Huminga muna ng malalim si Yana bago nagsalita. Good morning po sa lahat. Napatingin ng lahat ng tao kay Yana dahilan para mahiya siya. Pasensya na po sa abala kanina. Alam kong ang OA ng reaksyon ko kanina. Natawa naman si Kikay. Buti naman at alam mo. Mas lalo tuloy nahiya si Yana. Totoo nga niyang kaibigan si Kikay. Pinagtatawanan siya imbis na tulungan. Pinanlakihan ng mga mata ni Karina si Kikay dahilan para mapanguso ito. Wala yun, iha. Normal naman ang naging reaksyon mo lalo na't hindi ka sanay sa buhay sa probinsya. Maupo ka na para makakain na tayo. Naupo na lang si Yana at lihim na siniko si Kikay. Nagtatanong naman na tumingin ito sa kanya. Pinaikutan na lang niya ito ng mga mata. Natapos din sila sa pagkain. Saan kayo mamamasyal ngayon, Kikay? Tanong ni Wancho kay Kikay. Plano kong dalhin sa ilog si Yana kung saan tayo naliligo nun. Napatango naman si Wancho. Maganda yun. Pasensya na at hindi ko kayo masasamahan ngayon.
May kailangan kasi akong asikasuhin sa mga tanim ngayon. But don't worry, nandito naman si Yael para samahan kayo. Gulat na napatingin si Yael kay Juancho. Ako? Turo ni Yael sa sarili. Hindi ba sasama din ako sa'yo ngayon? Ngumiti si Juancho at tinapik ang likod ni Yael. Come on, Yael. Be a gentleman. Hayaan mo ba mga babae na pumunta na sila lang sa ilog? O mamasyal na wala man lang silang kasama? Nahihiya naman, nanakaw tingin si Yana kay Yael. Oo nga naman, Yael. Hindi mo ba sasamahan ng pinakamaganda mong pinsan? Kapag bumalik na ako sa Maynila, ilang buwan na naman tayong hindi magkikita. Napakamot na lang sa batok si Yael. Sige na nga. Habang nakahawak si Kikay sa braso ni Yana, habang naglalakad ay nakasunod naman sa kanila si Yael na may dalang basket ng pagkain nila. Nilalakad lang nila papunta sa ilog dahil malapit lang ito sa bahay ni Kikay. Namangha si Yana nang makitang malinaw na ilog at may maliit na talon. Wow! Ang ganda naman dito, Kikay! Tumangutango si Kikay at proud na tinuro ang ilog. Welcome sa munti naming ilog. Dadalhin sana kita dito noon, kaso nga, unang araw mo pa lang dito sa probinsya. Gusto mo na kagad umuwi. Nanginayang naman si Yana. Hindi niya kasi na-enjoy ang lugar na ito dahil sa pagiging maarte niya noon. At kinabukasan ay umuwi kaagad siya. Pero ngayon na nakabalik na siya dito, ay susulitin niya ang araw na nandito siya. Lalo na ngayon at may rason na siya para manatili ng matagal dito. Tara Yana, maligo na tayo. Masarap ang tubig dito. Nauna na itong naligo sa ilog. Napatingin si Yana kay Yael na nakaupo sa playmat. Ikaw, Yael? Hindi ka ba maliligo? Ngumiti si Yael at umiling. Hindi. Wala akong damit na dala. Tumango na lang si Yana. Sayang naman at hindi niya makakasama sa pagligong lalaki. Hinubad na niya ang suot niyang white t-shirt dahilan para bumungad ang kanyang suot na bra. Napaiwas ng tingin si Yael sa kanya nang sunod naman niyang hubarin ang kanyang short. Ngayon ay naka two-piece na siya. Kulay pula ito dahilan para mas lalo siyang pumuti. Ayaw mo ba talagang maligo? Hindi nakatingin si Yael kay Yana habang umiiling. Kahit na hindi niya nakikita ang buong mukha ng lalaki, ay nakikita naman niya ang tenga nito na namumula. Napangiti tuloy siya. Sapat na sa kanya na dahil sa kanya ay namumula ang lalaki. Yana, halika na! Sigaw ni Kikay kaya naman sumunod na si Yana dito. Masaya na naligaw ang dalawang babae habang si Yael naman ay nagbabantay. Hindi siya makatingin sa magandang katawan ni Yana. Napatingin siya sa may kawayan at napatayo. Yael, saan ka pupunta? May titinan lang ako dito. Babalik din kagad ako. Nagkipit-balikat na lang si Kikay at nagpatuloy sa pagligo. Nagsasabuyan sila ng tubig ni Yana. Dahan-dahan naman na lumapit si Yael sa puno kung saan may napapansin siya. Habang papalapit siya, ay may naririnig siyang tawa ng mga lalaki. Grabe, ang gaganda nila. Tumango naman yung isang lalaki. Oo nga, lalo na yung nakatupis. Tumango naman ang isa nilang kasama. Sarap sigurong yakapin yan. Lalo na't taga Maynila. Napakalayo ng mga babae dito sa atin. Napakuyom ng kamao si Yael. Mga gago kayo. Nagulat ang mga lalaki nang sugurin sila ni Yael at pinagsusuntok. Narinig naman ni Kikay at Yana ang sigaw, kaya kaagad silang napaalis sa ilog at pinuntahan si Yael na ginugulpi ang mga lalaking namboboso sa kanila. Yael! Kaagad na inawat ni Kikay ang kanyang pinsan pero masyado itong malakas. Yael, tama na! Sinubukan naman ni Yana na pigilan si Yael. Niyakap na niyang lalaki sa likod. Kaagad na nagsitakbuhan ng mga lalaki nang makawala ito sa paghawak ni Yael. Hahabulin pa sana niya ito nang hawakan niya ng kamay ni Yael. Yael, tama na! Ano pang problema? Bakit mo ba sila pinagsusuntok? Nakakuyom pa din ang kamao ni Yael at nakikita ni Yana ang galit sa mga mata nito. Yung mga gago na yun eh!
Galit na tinuro ni Yael ang daan kung saan nagsitakbuhan ng 3 lalaki. Nakita kong pinagtitinginan kayo at pinag-uusapan ng ganun. Lalo ka na. Nagulat si Yana nang ituro siya ni Yael. Nasa probinsya ka, kaya dapat hindi ka nagsusuot ng mga ganyan. Hindi sanay ang mga tao dito na nakakita ng babae na nagtutupis. Kaya parang mga asong ulol ang mga lalaki nakakita sa'yo. Hindi nakapagsalita si Yana dahil sa gulat. Umuwi na nga tayo. Baka mamaya ay mabusuhan na naman kayo. Magbihis na kayo, Kikay. Naunang umalis si Yael habang tulala pa din si Yana. Lumapit naman si Kikay sa kanya. Tara na, Yana. Nauunang maglakad si Yael habang nakasunod naman sina Yana at Kikay. Papauwi na sila ngayon. Pagpasensyaan mo na si Yael, Yana, ha? Dahil sa nangyari, nabitin tuloy tayo sa pagligo. Kumunot ang noo ni Yana. Hindi ko maintindihan ang pinsan mo, Kikay. Bakit parang kasalanan ko pa kaya tinitingnan ako ng ibang tao kanina? Napabuntong hininga na lang si Kikay. Siguro ayaw niya lang na nababastos ka, kaya siguro galit na galit siya. Bigla namang natigilan si Yana sa sarili. Ayaw nitong mabastos siya o baka naman ay nagsiselo si Yael dahil may ibang lalaki na nagkakagusto sa kanya. Parang gusto tuloy niyang kiligin. Ganyan talaga si Yael sa mga babae dito na nababastos ng mga lalaki. Kahit nga hindi niya kilala, basta binabastos ay pinagtatanggol niya. Kaya nga maraming humanga sa kanya at mas lalong nagkakagusto dahil sa pagiging gentleman niya. Napatango na lang si Yana. Ganon pala. Napabuntong hininga na lang siya. May parte sa kanya na nagigilty nang dahil sa kanya ay napaaway ang lalaki. Na makauwi sila ay kaagad din na nagpaalam si Yael. Mukhang bad trip ito. Ni hindi na nga nagpaalam sa kanila ni Kikay. Ikinuwento naman ni Kikay sa kanyang inang nangyari. Parang nakahinga ng maluwag si Karina. Mabuti na lang pala at nandun si Yael para ipagtanggol kayo. Napapailing na lang si Karina. Kahit sang lugar talaga may mga lalaking bastos. Kaya palagi kayong mag-iingat, okay? Sabay naman na tumango si Yana at Kikay. Nang malapit ng maghapon ay nagbasama siya kay Kikay kung nasaan ngayon si Yael. Nagdala din siya ng merienda. Nagulat si Yael nang makita sila sa rancho. Anong ginagawa niyo dito? Bahagya namang tinulak ni Kikay si Yana. May gusto kasing sabihin si Yana sa'yo. Sabi ni Kikay na may kasamang panunuksong tingin dahilan para panlakihan ito ng mga mata ni Yana. Dito tayo, Yana. Bahagya silang lumayo sa mga kabayo. Mukhang hindi na bad trip si Yael dahil nakangiti na ito ngayon. Ano pala ang gusto mong sabihin? Ibinigay ni Yana ang dala niyang kakanin. Para sa'yo. Kinuha naman ito ni Yael. Naku, hindi ka na sana panag-abala. Napalabi si Yana. Kinakabahan siya pero pinapalakas na lang niyang loob niya. Gusto ko lang palang mag-sorry sa nangyari kanina. Napakamot sa batok si Yael na tila nahihiya. Mukhang ako nga dapat na mag-sorry sa'yo. Nasigawan patuloy kita. Hindi ko naman yun sinasadya. Nadala lang ako ng galit ko kanina sa mga lalaking namboboso sa inyo. Tumango si Yana. Ayos lang. Hindi mo naman kasalanan yon. Kasalanan ko din naman at nagsuot ako ng ganon. Umiling si Yael. Hindi. Hindi mo kasalanan yun, Yana. Dapat mas binantayan ko pa kayo. Sarili mo yan kaya ikaw dapat ang magdesisyon ko anong gusto mong suotin. Sadyang may mga tao lang talaga na alam mo na. Sabi ni Yael at nagkibit balikat. Tumango si Yana bilang pagsang-ayon. Totoo yan. Kahit nga si Maria Clara na madre ay nare-rape. Huminga ng malalim si Yana. Gusto ko ding magpasalamat sa pagtatanggol mo sa amin kanina. I really appreciate it. Ngumiti si Yael. Wala yun. Basta kapag may kailangan ka, huwag ka mahiya na lumapit sa akin. Kinikilig na naman si Yana dahil sa pamatay nitong ngiti. Kunwari na lang na napatingin siya sa kabayo para hindi nito mahalata ang namumula na naman niyang pisngi. So, may kabayo din pala kayo? Tumango si Yael at pinakilala ni Yael ang kabayo niya. Ito si Sylvester, ang kabayo ko. Gusto mong subukan na sumakay?
Bahagyang nagulat si Yana. Pwede? Tumango si Yael. Oo naman, halika. Hinawakan ni Yael ang mukha ng kabayo. Sylvester, may papakilala ko sa'yo. Inilahad ni Yael ang kamay niya kay Yana na kanya namang tinanggap. Siya si Yana. Inilapit ni Yael ang tenga niya sa kabayo at may binulong. Nagtataka naman si Yana. Anong binulong mo sa kanya? Ngumisi si Yael. Secret. Napanguso na lang si Yana. Pinahawakan ni Yael si Yana sa kabayo pero bahagya siyang napalayo. Huwag ka matakot. Mabait itong si Sylvester. Kinakabahan si Yana dahil itong unang beses na makakahawak siya ng kabayo. Hindi kasi talaga siya mahilig sa kabayo dahil natatakot siya. Baka kasi bigla siya nitong sipain kagaya na lang ng mga nakikita niya. Pero dahil sa sinasabi ni Yael ay kakayanin niyang huwag matakot. Hindi makapaniwala si Yana na sa paghawak niya sa kabayo ay hindi ito gumalaw. Napaka-soft ng balahibo nito. Mukhang natuwa naman ang kabayo sa kanya kaya napangiti siya. Gusto mo bang sumakay sa kanya? Napatingin si Yana kay Yael. Okay lang sa'yo? I mean, kabayo mo siya. Okay lang sa'yo na may ibang tao na sumakay sa kanya? Ngumiti si Yael. Kung ikaw ba naman bakit hindi? Kumabog ng mabilis ang puso ni Yana dahil sa sinabi ni Yael. Inilahad nito ang kamay sa kanya na kanya namang tinanggap. Inalalayan siya nitong sumakay. Ang akala niya ay siya lang ang sasakay sa kabayo pero nagulat na lang siya nang sumakay din si Yael sa likod niya. Para nang lalabas ang puso niya nang maramdaman niya ang makisig na katawan ng lalaki sa likod niya. Halos hindi siya makalunok sa sobrang kaba. Para na nga ding nanginginig ang mga kamay niya na nakahawak sa tali ng kabayo nang hawakan din ito ni Yael. Yeah! Sa pagsigaw ni Yael ay kaagad na tumakbo ang kabayo. Kinakabahan si Yana dahil itong first time niya pero kung iisipin niya na kasama niya si Yael ay napapalitan ng kilig ang takot na nararamdaman niya. Hoy! Saan kayo pupunta? Sigaw ni Kikay nang makita ang dalawa. Pero hindi na siya naririnig ng dalawa dahil medyo malayo na ito. Hinawakan naman ni Wanchong balikat ni Kikay. Hayaan mo nang mag-date ang dalawa. Napanguso naman si Kikay. Sa ano naman nagpaalam muna sila? Hindi nagtanong si Yana kung saan siya dadalhin ni Yael pero kung saan man ay wala siyang pakialam. As long as kasama niyang lalaki, natawa na lang siya at napapailing. Ganun ba talaga siya ka-in love sa lalaki para maisip niya ang ganun? Huminto lang ang kabayo nang makarating na sila sa isang burol. Unang bumaba si Yael at inilahad ang kamay sa kanya. Dahil sa kaba kanina ay medyo nanginginig pa ang katawan niya kaya sa pagbaba niya ay na out of balance siya. Ang buti na lang ay nasalo siya ni Yael. Sorry. Nouutal na sabi ni Yana. First time ko kasing sumakay ng kabayo kaya medyo kinabahan ako. Hinawakan naman ng mabuti ni Yael ang kamay niya. Umawa ka sa akin na mabuti. Dinaan na lang ni Yana sa tawang kahihiyan niya. Dinala siya ni Yael sa nag-iisang puno na nandito sa burol. Bakit tayo nandito? Halika. Napatingin si Yana sa kamay niya nang hawakan nito ni Yael at hilahin siya papunta sa puno. Natigilan siya nang makita ang kulay kremang langit. Papalubog na din ang araw kaya napakaganda nito. Napahawak si Yana sa kanyang bibig. Ang ganda! Nagustuhan mo ba? Tumango naman si Yana. Marami na siyang nakitang sunset sa buhay niya pero ito na atang pinakamaganda dahil kasama niya si Yael. Naupo sila sa damuhan habang nakatingin sa araw na papalubog. Matigal mo na bang kabayo si Sylvester? Tanong ni Yana para may mapag-usapan naman sila. Kumakain na ng dahon ngayon ng kabayo. Since bata pa siya. Nagulat naman si Yana. Talaga? Tumango si Yael. Ang tagal na din pala. Muling tumango si Yael. Oo. Regalo siya sa akin ng papa ko. Kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Sana ako din ay mahalin mo. Sabi ni Yana sa kanyang isip. Natatawa na lang siya dahil sa pagiging corny niya.
Mukhang masayang kaibigan ko ngayon May panunuksong sabi ni Kikay habang si Yana ay nakaupo at nagsusuklay sa mahaba niyang buhok. So, kumusta naman ang date no ni Yael? Napangiwi si Yana pero deep inside ay kinikilig. Date? Anong date ang pinagsasabi mo dyan? Asus, deny pa more. Kung umalis kayo kanina para kayong Romeo at Juliet na tumatakas. Natatawa na lang si Yana sa kaibigan niya. So ano nga? Magkwento ka naman. Kung tumahimik ka parang hindi mo ako kaibigan Napapailing na lang si Yana at nagkwento. Bago pa kasi dumilim kanina ay umuwi na sila ni Yael. Kaagad din nagpaalam ang lalaki dahil naghihintay ang mga magulang nito sa bahay nito. Hindi na din siya nag-isa kanina ni Kikay dahil naghapunan na kaagad sila. Yun lang. Nagkwentuhan lang kayo tungkol sa kabayo tapos umuwi na. Tumango naman si Yana dahilan para tingnan siya ni Kikay at mukhang hindi naniniwala sa kanya. Baka naman hindi ka pa sinasabi sa akin Kumunot ang noo ni Yana. Ano naman yun? Baka nahiya ka lang sabihin sa akin. Baka nag-kiss kayo under the sky. Nanlaki ang mga mata ni Yana at tinulak ang kaibigan. Anong kisang pinagsasabi mo? Kay kilala pa lang nga lang namin nag-kiss na kaagad. Natawa naman si Kikay. What? Hindi naman yun common sa panahon natin ngayon Uso nga sa atin ng one night stand. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Yana. Sila yun at hindi ako. Dalagang Pilipina pa din ito, no? Natatawang umiling si Kikay. Sa bagay, kaibigan kita kaya alam kong hindi ka kaagad bibigay. In case naman na bibigay ka alam ko naman na papanagutan ka ng pinsan ko. Napapailing na lang si Yana sa pinagsasabi ng kaibigan niya. Simula ng araw na yon ay mas lalo pang naging close si Yana at Yael, lalo na't napapansin niya na iniiwan sila ni Kikay para magkaoras sila. Okay na din naman siya para mas makasama niyang lalaki at mas makilala. Gusto mo bang mamasyal sa plaza? Napatingin si Yana kay Yael. Nandito ulit sila sa rancho. Nagiging horse lover na din siya dahil kay Yael. Pwede. Tumingin si Yana kay Kikay. Kikay, gusto mo bang sumama sa amin ni Yael? Pupunta daw kami sa plaza. Umiling si Kikay. Hindi na. Ayoko maging third wheel sa inyo. Pinalakihan ng mga mata ni Yana ng kaibigan pero natawa lang ito. Kayo na lang. Parang mas gusto kong matulog ngayon. Dagdag pa ni Kikay habang humihikab. Si Yael na bahala sa inyo. Bye, lovebirds! Kumakaway pa si Kikay habang naglalakad pa palayo. Napapailing na lang si Yana. Siyang nahihiya sa pinagsasabi ng kaibigan niya. Pagpasensyahan mo na si Kikay. Kung ano-ano na lang pinagsasabi. Ngumiti lang si Yael. Huwag kang mag-alala. Sanay na din ako sa pinsan kong yan. Sumakay na sila sa kotse ni Yael. Kinikilig si Yana dahil pinagbuksan pa siya ng lalaki ng pintuan. Napaka-gentleman talaga nito. Dumating na din sila sa plaza. Tamang-tama lang ang dami ng tao. Hindi kagaya ng Luneta Park na napakaraming tao, lalo na ang magpamilya. Ilan lang mga tao dito kapag ganitong araw. Napatingin si Yana kay Yael. Mukhang nababasa nito ang iniisip niya. Bakit naman? Marami kasi sa mga tao dito busy sa trabaho. Alam mo naman sa probinsya, mahirap lang mga tao dito at mas priority nilang magtrabaho para may makain araw-araw kesang gumala. Nakaramdam naman ng awa si Yana sa mga tao. Nung nasa Maynila kasi siya, ay marami siyang nakikitang mga tao na namamasyal kahit hirap sa buhay. Kahit sa Luneta ay masaya na sila. Napatingin siya sa parte ng plaza kung saan naglalaro ang mga bata. May maliit kasi na playground doon. Mabuti naman at may mapaglalaroan ng mga bata dito. Tumango si Yael. May lumapit sa kanilang bata at niyakap si Yael. Kuya Yael! Kinarga ni Yael ang bata. Salamat po pala sa palaruan na binigay niyo. Napakasaya po namin. Bahagyang ginulo ni Yael ang buhok ng bata. Wala yun. Masaya ba kayo?
Tumango naman ng bata. Opo kuya. Napatingin ng bata kay Yana. Sino siya kuya? Nobya mo ba siya? Namula naman na magkabilang pisngi ni Yana. Ginulo na naman ni Yael ang buhok ng bata. Ikaw talaga. Napakabata mo pa para alam mo na yan. Kaibigan siya ni Ate Kikay mo. Siya si Yana. Yana, si Ben pala. Isa sa anak ng mga magsasaka namin. Ngumiti naman ang bata kay Yana. Hello po, Ate Yana. Ngumiti si Yana at kumuway pabalik sa bata. Hello, Ben. Napaka-cute mo naman. Mahinang pinisil ni Yana ang pisngi ng bata. Namula ang pisngi nito. Cute daw po ako, Kuya Yael. Natawa na lang si Yael at binaba ang bata. Maglaro ka na nga ulit. Kumaway ang bata sa kanila at nakipaglaro ulit sa mga bata. Kahit bata ay nagka-crush sa'yo ha. Hindi alam ni Yana kung compliment yon o ano. So, ikaw palang naglagay ng palaruan? Nakakamot sa batok si Yael habang tumatango. Oo, gusto ko kasi na maging masaya ang mga bata. Mahilig ka sa bata? Tumango si Yael habang nakatingin sa mga bata. Oo, wala kasi akong kapatid. Kaya hindi ko naranasang magkaroon ng kalaro sa bahay. Nakakalaro ko naman na ibang mga bata nun. Pero iba pa din kapag sarili mo kapatid ang kalaro mo. Nainggit nga ako nun kina Wanso dahil may kapatid siya. Kahit na parang aso't pusang dalawang yun. Alam ko na kapag kailangan nila ng tulong, nandiyan ang isa't isa para sa kanila. Magkatulad pala sila ni Yael, nag-iisa lang ding anak. Tumingin si Yael kay Yana habang may ngiti sa labi. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko na kapag ako nagkaasawa, gusto ko na maraming anak para mas masaya. Napaiwas ng tingin si Yana kay Yael. Nahihiya siya at the same time ay kinikilig din. Pakiramdam niya kasi ay sa kanya mismo sinasabi ng lalaking mga yon na para bang siya ang gusto nitong maging ina sa mga anak nito. Sa pamamasyal nila ay maraming nalaman si Yana tungkol kay Yael na dahilan para mas lalong lumalim ang pagtingin niya dito. Wala siyang nakikitang kahit na anong masama sa lalaki para ma-discourage siya. Lahat ng nalalaman niya tungkol sa lalaki ay puro magaganda. Wow! Kailan ka pa nakialam sa kusina? Tanong ni Kikay habang nakatingin kay Yana na naghihiwa ng mga ricados para sa sinigang na baboy. Ngumiti si Yana. Ngayon lang. Sabay na natawa ang dalaga. Ano namang nakain mo at nagluluto ka ngayon? Hindi tumingin si Yana sa kaibigan niya at nakafocus lang sa hinihiwa niya. Sabi kasi ni Manang Sabel ay paborito daw ni Yael ang sinigang na baboy. And? Tanong ni Kikay habang nakataas ang kilay niya. Itinaas niya ng kutsilyo na hawak niya. At ang sabi nila, a way to a man's heart is to his stomach. Napapailing si Kikay habang pumapalakpak. Grabe! Iba talagang tama mo sa pinsan ko. Sinong mag-aakala na ang maarting si Yana na sa mga yaya niya lang umaasa? Ni minsan na hindi nakikialam sa kusina nagluluto na ngayon. Para kanino? Para sa gwapo kong pinsan? Napapailing na lang si Kikay. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Nakakabilib. Pinanlakihan ni Yana ng mga mata si Kikay. Itiko mo nga yung bibig mo, Kikay. Baka mamaya may makarinig sa'yo at makarating yan kay Yael. Kumuha ng apple si Kikay at kinagat ito. Di mas maganda. Alam na niya kaagad. Kapag nagtanong siya wala ka ng ibang gagawin kundi umamin. Napapailing na lang si Yana. Umalis ka na nga dito. Baka hindi pa maging masarap ang niluto ko dahil sa'yo. Wow naman, nahiya naman ako. Paalala ko lang Yana ha, sa amin tong kusina. Kahit ganun ang sinabi ni Kikay ay umalis pa din ito. Nagpaturo siya kay Manang Sabel kung paano magluto ng sinigang na baboy. Dahil sa wala siyang tiwala sa panlasa niya ay si Manang Sabel ang pinagtimpla niya. Baka kasi hindi maging masarap. Masasayang lang ang mga ricados. Nakikigamit lang naman siya sa mga gamit dito kaya hindi niya dapat sayangin. Ang sarap niyo naman pong magluto, Manang Sabel.
Ba kung ako ang nagtimplay maglasang dagat? Natawa naman si Manang Sabel. Pero kung gusto mong matuto, kailangan ikaw ang magtimpla. Dapat konti mo nang ilagay mong asin at ilang pampalasat. Dagdagan mo na lang kapag sa tingin mo'y kulang. Tinapik ni Manang Sabel ang balikat ni Ana. Huwag ka mag-alala. Makukuha mo din ng masarap na pagtimpla. Hindi lang sinigang na baboy kundi iba pang putahe. Nakikita kong magiging isang mabuti kang may bahay. Natouch naman si Ana sa sinabi ni Manang Sabel. Maraming salamat po, Manang Sabel. Lakas loob na pumunta si Ana sa bahay ni Yael. Ang sabi kasi ni Wancho ay nandun ng lalaki. Nagpapasama siya kay Kikay, pero ang loka-loka ay may laka daw. Kaya sinamahan na lang siya ng isa sa mga trabahante ni na Kikay papunta sa bahay ni na Yael. Tuloy po kayo, ako na po magdadala nito sa kusina. Ibinigay na niya ang dala niyang ulam. Salamat po. Si Yael? Nasa kwarto niya po, puntahan niyo na lang po. Napatingin si Yana sa katulong dahil sa sinabi nito. Sinabi ng katulong kung nasa ng kwarto ni Yael at saka umalis. Seryoso ba ito? Gusto ng katulong na puntahan niya si Yael kaysa tawagin ito? Napailing na lang siya. Curious din siya na makita ang kwarto ng lalaki, kaya kahit nagdadalawang isip ay pumunta pa din siya doon. Kumatok muna si Yana sa kwarto ng lalaki. Ilang beses siyang kumatok pero wala siyang naririnig na sagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto at hindi ito nakalock. Dahan-dahan niya itong binuksan at sumilip muna. Yael? Si Yana ito? Wala pa ding narinig na sagot si Yana, kaya pumasok na siya. Napatingin siya sa malaking kwarto ng lalaki. Malamig ang kwarto ng lalaki kahit na hindi naka-aircon. Nakabukas ang veranda at malalaking bintana ng kwarto. Gawa din sa kahoy ang bahay ni Yael. Napakalinis ng kwarto. Mukhang wala si Yael dito. Lalabas na sana si Yana nang may mapansin siyang notebook na bumukas dahil sa hangin na nanggaling sa bintana. Na-curious siya kaya lumapit siya dito. Nagulat siya nang makita na isa itong diary. Hindi niya aakalain ng isang lalaki na katulad ni Yael ay may diary din pala. Ang akala niya kasi ay mga babae lang ang nagda-diary. Binasa niyang nakasulat. Dear Diary, ito ang unang beses na magsusulat ako ng diary. I know it sounds weird but I don't forget this day. Today is March 22, 2020. I met this woman in Hawaii. Hindi ko alam kung bakit nang una ko siyang makita. Ay may kakaiba akong nararamdaman para sa kanya. She was so beautiful wearing those dress while dancing. Parang mga alon ng mahaba't kulot niyang buhok. Sumasabay sa indak sa tuwing sasayaw siya. Her beautiful face, beautiful eyes and her beautiful smile. Everything about her is beautiful. Is this what they call love at first sight? Sa bilis ng pagtibok ng puso ko ngayon, I think I'm in love with this woman. Ito ang unang beses na naramdaman ko to. Marami na akong nakilalang babae, pero sa kanya ko lang naramdaman to. Tama ngang sinabi ni Wancho. Kapag tinamaan ka ni Cupido'y wala kang magagawa. I know in myself that I love this woman I met in Hawaii, and I know that I won't forget her for the rest of my life. Napakurap-kurap si Yana. Hindi niya namamalayan na umiiyak na pala siya habang binabasa ito. Sana pala, hindi na lang siya na-curious. Hindi sana siya nasasaktan ngayon. Pero kung hindi niya nalaman ito, ay hanggang ngayon ay mukha pa din siyang tanga. Ma'am? Tinawag ng katulong si Yana na tumatakbong palabas ng bahay. Napakamot na lang siya sa batok. Saan kayo pupunta? Nakatakip sa bibig si Yana habang tumatakbo. Huminto siya sa ilalim ng puno. Napahawak siya sa puno at tuluyan ang bumagsak. Doon, napahagulgol si Yana. Hindi niya inaasahan na may iba na palang minamahal si Yael. Pero ano yung mga pinapakita ng lalaki sa kanya? Ang sabi niya sa diary ay hindi niya makakalimutan ng babaeng yon. Hindi kaya panakipbutas lang siya ng lalaki?
Nagtataka si Kikay dahil naging malamya ang kaibigan niya mula sa bahay ni Yael. Hindi ba dapat masaya ito lalo na't nagka-time ulit ang dalawa? Gusto niyang magtanong pero ang aura ng kaibigan niya ay mukhang nagsasabi na wag siya nitong kausapin. Nasa likod sila ng bahay ngayon at umiinom ng tuba. Hindi siya makapaniwala na nakatingin kay Yana at hindi niya alam kung ilang baso na ng tuba ang nainom. Kung uminom ito ay parang broken-hearted ito. Tama na yan, Yana. Madami ka nang nainom. Pinigilan ni Yael ang kamay ni Yana. Naiinis naman na nakatingin siya sa lalaki. Ano bang pakialam mo? Lumapit si Kikay sa kanyang kuya Wancho habang nakatingin sa dalawa. Kuya, nag-away bang dalawa nang hindi ko alam? Nagkipit balikat si Wancho habang umiinom. Malay ko, tinanong mo sana kaibigan mo. Napapuntong hininga si Kikay. Simula kasi kahapon parang bad trip na si Yana. Kaya hindi na ako nakapagtanong. Si Yael, wala ba siyang nasasabi sa'yo na nag-away sila? Umiling naman si Wancho. Wala naman. Naging masayahan nga yan simula nang dumating si Yana dito Inalapag ni Wancho ang baso sa mesa. Ang mabuti pa iiwan na muna natin silang dalawa para makapag-usap sila ng maayos. Tumango naman si Kikay. Dahan-dahan silang umalis para hindi maistorbong dalawa. Pero mukhang hindi nga sila napapansin ng mga ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang sabi na katulong, pumunta ka daw sa bahay, pero nagmamadaling umalis. Sinubukan din kitang kausapin, pero parang umiiwas ka. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? May problema ba? Naiinis na nakatingin si Yana kay Yael. Ikaw ang problema ko dahil pinaasa mo ko. Dahil sa mga pinapakita mo sa akin ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Naisip ko na baka may chance din na magkagusto ka sa akin dahil napakabait mo sa akin. Napaka-gentleman at sweet. Tapos ngayon, malalaman ko na lang na may mahal ka palang iba? Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? Nagmukha akong tanga. Pinaasa mong puso ko. Gustong sabihin niya ng mga salitang yon, pero pinili na lang niya na manahimik. Para kasi sa kanya ay magmumukha lang siyang tanga at nakakahiya yun. Wala namang sinasabing lalaki sa kanya. Sadyang siya lang itong nagbigay ng meaning sa mga ginagawa ng lalaki sa kanya. Siya lang itong nag-assume, kaya siya lang ang dapat sisihin sa pagiging tanga niya. Huminga ng malalim si Yana. Wala. Hinawakan ni Yael ang kamay ni Yana. Anong wala? Napatitig si Yana sa mga mata ng lalaki na tila ba parang nagsusumamo. Sabihin mo sa akin, kung anong problema, Yana? Napakibot-kibot ang labi ni Yana. Pinipigilan niya ang maiyak sa harap ng lalaki. Hinawakan niya ang pisngi ni Yael at ngumiti. Kahit na mali ang pagka-assume niya sa mga pinapakita ng lalaki sa kanya, ay naamin niya na naging masaya siya sa lahat ng oras na kasama niyang lalaki. Kaya kahit nasasaktan siya ngayon, ay wala siyang pinagsisisihan na nakilala at minahal niya si Yael. Hindi siya yung tipo na magsasabi na sana hindi na lang kita nakilala para hindi na lang ako nasaktan. She treasures all her memories with Yael. Kahit nahiram lang ang kasayahan na yon, ay masaya na siya. At least, naranasan niyang maging masaya kasama si Yael. Dahan-dahan na inilapit niya ng kanyang muka sa muka ng lalaki at hindi nagtagal ay naglapat din ang mga labi nila. Kumabog ng mabilis ang puso niya. It was her first kiss at kahit kailan ay hindi niya pagsisisihan na binigay niya kay Yael ang first kiss niya. Pilit nang ngumiti si Yana nang maghiwalay ang mga labi nila. Thank you sa lahat, Yael. Naging masaya ako na kasama ka habang nandito ako. Ikaw ang dahilan kaya mas naging masaya ang bakasyon ko dito. Magtatanong pa sana si Yael nang biglang mawala ng malay si Yana. Mukhang tinamaan na ito ng tuba. Hindi maintindihan ni Yael kung bakit parang may kakaiba sa pagpapasalamat ng babae. Napapailing na lang siya. Siguro'y dala na din ng kalasingan kaya naging sentimental ang babae. Binuhat na ni Yael si Yana papunta sa kwarto ni Kikay. Anong nangyari?
Napabuntong hininga si Yael nang mailagay na niya sa kama si Yana. Nawala ng malay dahil sa kalasingan. Inayos na ni Yael ang kumot ni Yana. Mauna na din ako, Kikay, at maaga pa ako bukas sa palayan. Tumango na lang si Kikay. Hinalikan muna ni Yael si Yana sa noo bago ito umalis. Kinikilig naman si Kikay sa nakita. Lumapit siya kay Yana na mahimbing na natutulog. Ay naku Yana, baka'y matayin ka bukas kapag nalaman mo kung anong ginawa ni Yael. Napapailing na lang si Kikay at pumasok sa banyo. Mahal na mahal kita Yael. Ako na lang sanang babaeng mahal mo. Sabi ni Yana habang natutulog. Tumulong luha niya. What? Pero bakit? Tanong ni Kikay. Bigla ba naman kasing uuwi ng Maynila si Yana? Okay lang naman sa kanya, pero bakit biglaan? Kagabi lang ay nag-inuman pa sila, tapos ngayon ay uuwi na ito? Teka, bakit biglaan naman ata? Maliit na ngumiti si Yana. Kagabi ko na sana sasabihin sa'yo kaso nga nalasing ako. Tumawag kasi si Mommy at sinabi na umuwi si na Lola at gusto ako makita. Nalungkot naman si Kikay at naupo sa kama. Sayang naman, nagsasaya pa tayo dito eh. Napabuntong hininga si Yana. Oo nga eh. Siguro sa susunod naman. Pero mukhang imposible dahil ayaw nang balikan ni Yana ang lugar na ito. Lalo na't marami silang magagandang alaala ni Yael dito. Teka, ngayon ka na ba talaga aalis? Tumango si Yana. Oo, nandiyan ang magsusundo sa akin. Hindi ka man lang ba magpapaalam kay Yael? Biglang natigilan si Yana at pilit nang umiti sa kaibigan. Hindi na siguro. Ikaw na lang magpaalam para sa akin. Tumango si Kikay. Lumapit siya kay Yana at niyakap ito. Oh, mamimiss kita, Yana. Bahagyang natawa si Yana. Kung makamiss ka naman, magkikita naman tayo pag uwi mo sa Maynila. Kahit nalulungkot ay walang magagawa si Kikay. Inihatid na niya ang kaibigan sa sasakyan na sumundo dito. Nagpaalam na din si Yana kina one-shot sa mga magulang ni Kikay. Parang ang ayaw pa siyang pauwiin ng mga ito, pero ayaw ding manatili pa ni Yana dito dahil mas masasaktan lang siya sa tuwing makikita si Yael dahil alam niyang hindi mapapa sa kanyang lalaking minamahal niya. Ano? Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Tanong ni Yael. Nalaman niyang umuwi na pala ng Maynila si Yana. May dala pa naman akong prutas na bagong pitas para sa kanya. Nangihinayang si Yael. Ngayon ay mukhang alam na niya kung bakit nagsalita ng gano'n ng babae kagabi. Bigyan mo ko ng address niya, Kikay. Kumunot naman ang noo ni Kikay. Bakit naman? Seryoso na tumingin si Yael sa pinsan niya. I promise to myself that I won't let her go again. Nikatinginan sina Kikay at Wancho. Anak? Napatingin si Yana sa kanyang ina na naupo sa kaharap niyang upuan. Nasa garden kasi siya ngayon. Simula nang umuwi ka galing sa probinsya ni Kikay, mukhang naging matamlay ka. Ayos ka lang ba? May nangyari ba doon? Simula kasi nang umuwi siya ay buong araw lang siyang nagkukulong sa kwarto niya. Inaaya din siya ng mga magulang, pinsan at mga kaibigan niya na gumala pero wala siyang gana. Umiling naman si Yana. Okay lang ako, Mom. Siguro ay napagod lang ako sa biyahe. But it's been 4 days simula nang makauwi ka, anak. Hindi naman nakasagot si Yana, dahilan para mapabuntong hiningang ina niya. Okay, I won't ask anymore. Basta kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako, okay? Tumangulang si Yana sa ina niya, kaya umalis na ito. Napatingin na naman siya sa malayo at napabuntong hininga. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang napapabuntong hininga ngayong araw na ito. Hindi niya alam na ganito palang maging broken-hearted. Nakakawala ng gana sa lahat ng bagay. Miss Yana, may bisita po kayo. Hindi tumingin si Yana sa katulong. Pakisabi na ayoko ng bisita ngayon, Manang. Kahit ako'y ayaw mo?
Biglang natigilan si Yana at napatingin sa nagmamay-ari ng boses. Bigla siyang napatayo. Yael? Bulalas at hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Paano? Nalilito si Yana. Lumapit si Yael sa kanya. Nandito ako para sa'yo. Natigilan si Yana at napatingin kay Yael na nakangiting nakatingin sa kanya. Hiningi ko kay Kikay ang address mo. Kumunot ang noon ni Yana. Pero bakit? Hinawakan ni Yael ang kamay ni Yana. Because I can't let you go again, Yana. Nagtataka si Yana. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man sumagot si Yael, ay muling nagsalita si Yana. Pinapaasa mo na naman ba ako, Yael? Si Yael naman ang nagtaka. What do you mean? Binawi ni Yana ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Yael. Alam ko na, Yael. Alam ko nang may iba kang mahal. Kumunot ang noon ni Yael. Nabasa kong diary mo. Nanlaki ang mga mata ni Yael at medyo namula ang tenga dahil sa kahihiyan. Kaya kung nandito ka para gawin akong panakipbutas at paasahin na naman ako'y no thanks. Kaya nga ako umalis para makapag-move on na sa'yo. Makapag-move on? Ibig sabihin ay mahal mo na ako? Biglang natigilan si Yan at gustong sampalin ng sariling bibig. Pinahamak na naman kasi siya ng bibig niya. Huminga siya ng malalim. Mas mabuti na din siguro na makapag-usap sila ng masinsinan ng lalaki para matapos na ang lahat ng ito. Tumingin si Yana ng diretso kay Yael. Oo, Yael. Mahal na kita. Nakakatawa nga dahil unang beses pa lang kitang makita'y minahal na kita. That damn smile. Huminga ng malalim si Yana para hindi siya maiyak. Tapos dadagdagan pa ng pagiging mabait mo, pagiging caring at gentleman. Sa itsura mong yan? Tinuro ni Yana ang mukha ni Yael. That handsome face of yours? Paanong hindi mas mahulog ang loob ko sa'yo? Napapailing si Yana at hindi napigilan ng maiyak. Oo, ang tanga ko kasi hindi ako naglakas loob na magtanong sa'yo kung may mahal ka na bang iba? May mahal ka na bang babae? Kasi sa ilang araw na magkasama tayo sa probinsya, wala ka namang nababanggit sa akin eh. Kaya nag-assume ako. Napatakip sa bibig si Yana. Nag-assume ako na baka may nararamdaman ka na din sa akin. Bigla silang natahimik. Ang mahihinang pagkikbi na lang ni Yana ang naririnig nila. Lumapit si Yael kay Yana at inalis ang kamay niya sa bibig. Pinunasan niya ang pisngi ni Yana. Alam mo bang sobra kong saya na marinig mula sa'yo na mahal mo ako? Sinapo ni Yael ang mukha ni Yana at ngumiti. Kasi mahal din kita, Yana. I love you damn much. Napumunta pa ako dito sa Maynila para lang habulin ka. Kumunot naman ang noon ni Yana. What? Natawa naman si Yael. Hindi mo binasa ng buong diary ko, no? Umiling naman si Yana. Kaya ka naman pala nagkaganyan. Pinupunasan pa din ni Yael ang pisngi ni Yana dahil patuloy na tumutulong mga luha nito. I met this beautiful woman back when I was in Hawaii. Birthday na kaibigan ko at doon siya nag-celebrate sa isang beach house. Nakita ko siya pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya o malaman man lang ang pangalan niya. Bigla na lang kasi siyang nawala sa paningin ko. And since that, hindi na siya nawala sa puso't isip ko. Hinawakan ni Yael ang kamay ni Yana at mahina itong pinisil. And years later, ang akala ko hindi ko na siya ulit makikita. Pero parang kami talagang nakatadhana para sa isa't isa. Dahil muli ko siyang nakita sa barn dance. Nagtataka si Yana. Na makita ko siya ulit, sinabi ko sa sarili ko. This time, aalamin ko na ang pangalan niya. That I won't let her go again. Gusto ko sana siyang lapitan at itanong ko anong pangalan niya pero
Naunahan ako ng takot at hiya. Paano kung ayaw niya sa akin? Mabuti na lang at lumapit sa akin ang pinsan ko at pinakilala siya. And her name is Yana. Napakurap-kurap si Yana at napaturo sa sarili. Ako? Nauutal na tanong ni Yana. Tumango naman si Yael bilang sagot. Hinawi niyang buhok nito at inipit sa gitna ng tenga nito. Yes, it's you, Yana. Ikaw ang babaeng una ko palang nakita eh. Minahal ko na kaagad. Ikaw ang babaeng nakita ko sa Hawaii. At ikaw ang babaeng mahal ko. Mula Hawaii hanggang dito sa Pilipinas. Napaiyak na naman si Yana. This time, it was tears of joy. Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Ang tanga ko na talaga. Nagsalos ako sa babaeng sinabi mo sa diary mo tapos ang ending ako pala yun. Napanguso na lang si Yana. Bahaga namang natawa si Yael. Kung sana kasi binasa mong buong diary, malalaman mo na yan ang pangalan ng babaeng tinutukoy ko. Mas lalong napanguso si Yana nang tumawa si Yael. Huwag mo nga akong pagtawanan. Nakakahiya na nga eh. Sinapo ni Yael ang mukha ni Yana. It's okay, babe. Ang cute mo kaya magselos. At the same time ay nakakatakot. Kasi bigla ka nalang umaalis nang hindi man lang nagpapaalam. Hinawakan ni Yael ang kamay ni Yana at pinisil ito. Please, next time kapag may gusto kang malaman tungkol sa akin, magtanong ka at huwag ka kaagad umalis. I am so afraid to lose you again. I love you so much, Yana. Napangiti naman si Yana. Kinikilig siya ng sobra na marinig ang mga katagang yon sa lalaking mahal niya. I love you too, Yael. Nagkangitian silang dalawa. Dahan-dahan na namang lumapit ang mga mukha nila. Pero bago pa man magkadikit ang mga labi nila, ay nakarinig na sila ng pagtikim. Doon nila nakita na nakatingin pala sa kanila ang mga magulang ni Yana. Taas noon na humarap si Yael sa mga magulang ng babaeng mahal niya. Good afternoon, tita, tito. Ako nga po pala si Yael. Bago pa man matapos ni Yael ang sinasabi niya, ay sumingit si Yana. Boyfriend ko po. Nagulat ang mga magulang ni Yana at mas lalo na si Yael. Nginitian niya lang ang lalaki dahilan para mapangiti na din ito. Nagkausap na din sina Yael at ang mga magulang niya at boto ang mga ito kay Yael. Lumipas ang isang buwan ay nag-aral na ng 4th year college si Yana kasama si Kikay at matapos ang 10 buwan ay nakagraduate din sila. Sa araw mismo ng graduation ay nag-propose si Yael kay Yana na kaagad din naman siyang pumayag. Makalipas muna ang 3 taon ay doon ay kinasal sina Yael at Yana. Biniyayaan din sila ng 4 na anak. Kagaya ng gusto nilang dalawa ay nagkaroon sila ng malaki at masayang pamilya. Sinong mag-aakala na sa probinsya niya lang pala mahanap ang lalaking mamahalin niya at magbibigay sa kanya ng kasiyahan habang buhay. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Nakita man siya ni Yael sa Hawaii, ay sa Pilipinas naman sila unang nagkakilala. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Yael at Yana.